ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang kwento ng matinding damdamin. Isang kwento ng mga taong nagmamahal na sasaktan at lumalaban para sa kanilang pamilya. Sapagkat sabihin nga ninyo, sino bang ina ang mananatiling tahimik kapag nalaman niyang ang sariling anak ay sinasaktan? Sino ang inang kayang magpikit ng mata habang ang kanyang dugo at laman ay pinapahirapan ng iba? Para kay Rosel ang tanong na iyon ay hindi kailanman naging palaisipan. Dahil sa puso ni Rosel ang pagiging ina ay hindi lamang isang papel na ginagampanan. Ito ay isang panata. Isang pangakong hindi basta mababali. Isang responsibilidad na handa niyang ipaglaban kahit pa kailangan niyang harapin ang galit, kahihiyan at panganib. At pagkatapos dumating ang araw na tuluyang nagpabago sa lahat. Isang araw lumapit si Malu kay Rosel. May dala siyang lihim. Isang lihim na matagal nang kinikimkim. Sa bawat salitang binitiwan ni Malu, unti-unting nabuo sa isip ni Rosel ang isang napakasakit na larawan. Sinabi ni Malu kay Rosel na si Belle, ang anak na labis niyang minamahal, ay matagal nang sinasaktan ni Vaya. Hindi ito simpleng pagtatalo. Hindi ito karaniwang away lamang. Ito ay paulit-ulit na pananakit. Mga sugat na hindi lang sa katawan kundi pati sa puso ni Belle. Habang nakikinig si Rosel sa salaysay ni Malu, unti-unting nagbago ang kanyang mukha. Ang mga mata niyang dati payapa ay napuno ng galit. Ang dibdib niya tila pinipigan ng matinding damdamin. Sa kanyang isipan paulit-ulit na lumilitaw ang imahe ni Belle. Umiiyak, nasasaktan, at walang kalaban-laban. Hindi na nagdalawang isip si Rosel. Para sa kanya sapat na ang kanyang narinig. Hindi niya kayang palampasin ang ginawa ni Vaya. Kung si Belle man ay piniling manahimik, kung pinili nitong huwag gumanti upang maiwasan ang gulo. Iba si Rosel. Bilang ina, hindi niya kayang panoorin na lamang ang anak na dinudurog ng sakit. Kung si Belle ay hindi makaganti kay Vaya, si Rosel na mismo ang haharap dito. At sa galit na nagliliyab sa kanyang dibdib, sinugod ni Rosel si Vaya. Hindi niya inisip kung ano ang maaaring mangyari. Sa bawat hakbang ni Rosel, naroon ang determinasyon ng isang inang handang lumaban. Nang magkaharap si Rosel at Vaya, mababakas sa mga mata ni Rosel ang galit na matagal niyang kinimkim. Habang si Vaya naman tila nagulat sa lakas ng loob ni Rosel na harapin siya. Ngunit ang galit ni Rosel ay hindi lamang dahil sa mga narinig niyang ginawa ni Vaya kay Belle. May isa pang alaala. Isang eksena na hindi niya makalimutan. Isang pangyayaring nasaksihan mismo ni Rosel. Doon niya nakita kung paano pinahiya ni Tali si Belle. Ang sandaling iyon ay parang sugat na muling bumuka sa puso ni Rosel. Nakita ni Rosel kung paano ibinaba ang dangal ni Belle sa harap ng ibang tao. Ang paraan ng pagtrato ni Tali kay Belle ay tila wala man lamang respeto o kahit kaunting malasakit. Para kay Rosel hindi iyon simpleng alitan. Isa iyong malinaw na paglapastangan sa dignidad ng isang taong wala namang ginawang masama. At dahil dito, nagpasya si Rosel na kumilos. Kilalang kilala niya si Tali. Alam niya kung sino ang pamilya nito. Kaya ginawa ni Rosel ang sa tingin niya ay nararapat. Dinala niya si Tali pabalik sa ina nitong si Mel. Ngunit ang pagbabalik na iyon ay hindi simpleng paghahatid lamang. Nang magkaharap si Rosel at Mel, hindi itinago ni Rosel ang kanyang galit. Hindi niya itinago ang kanyang pagkadismaya. Malinaw niyang sinabi kay Mel na hindi niya matatanggap ang ginawa ni Tali kay Belle. Sa bawat salita ni Rosel, ramdam ang matinding hinanakit. Ang kanyang mga mata, punong-puno ng galit at pagkasuklam. Para kay Rosel ang lahat ng nangyari ay sumasalamin din sa pagpapalaki ni Mel kay Tali. Si Mel naman, tila natigilan sa mga paratang at galit na ibinuhos ni Rosel. Ngunit kahit na natiling tahimik si Mel, hindi pa rin humupa ang galit ni Rosel. Sa kanyang puso, may malinaw na siyang pasya. Dahil sa lahat ng nangyari, napilitan si Rosel na gumawa ng isang mabigat na desisyon. Pinutol niya ang kanyang ugnayan kay Tali. Hindi iyon naging madali. Maraming alaala,
maraming pinagsamahan. Ngunit sa huli, mas pinili ni Rosel ang kapakanan ng kanyang pamilya. Para kay Rosel malinaw na ang presensya ni Tali ay hindi na nakabubuti. Sa halip na kapayapaan, sakit lamang ang idinulot nito. Galit, alitan, at mga sugat sa pagitan ng mga taong dapat sana ay nagkakaunawaan. Habang lumilipas ang mga araw, ang bawat isa sa kanila ay patuloy na nakikipaglaban sa kani-kanilang damdamin. Si Rosel nananatiling matatag sa kanyang pasya bilang inang handang ipaglaban si Belle. Si Belle naman pilit na binubuo ang sarili matapos ang mga sakit na dinanas niya mula kina Vaya at Tali. Si Vaya ngayon ay nahaharap sa galit ni Rosel at sa bigat ng kanyang mga ginawa. Si Tali bumalik sa piling ng kanyang ina na si Mel dala ang kahihiyan at ang mga desisyong nagdala sa kanya sa sitwasyong iyon. At si Mel, naiwan, nag-iisa, nag-iisip. Saan siya nagkulang bilang ina? Sa gitna ng lahat ng ito, isang tanong ang patuloy na bumabalot sa kanilang mga buhay. Hanggang saan aabot ang galit ni Rosel? Paano haharapin ni Belle ang mga sugat na iniwan ng nakaraan? At may pagkakataon pa kaya na muling maghilom ang mga relasyong winasak ng sakit at pagkakamali? Habang patuloy na umiikot ang kwento ng kanilang mga buhay, isang bagay ang nananatiling malinaw. Ang laban ng isang ina para sa kanyang anak ay hindi kailanman basta nagtatapos. Ito ay laban na patuloy na susubok sa kanilang lakas, sa kanilang pagkatao, at sa kanilang kakayahang magpatawad o tuluyang kumalas sa mga taong nagdulot ng sakit sa kanilang pamilya. Nagpatuloy ang mga araw ngunit ang katahimikan sa paligid ni Rosel ay hindi nangangahulugang humupa na ang bagyo sa kanyang puso. Sa bawat paggising niya sa umaga iisa lamang ang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip. Ang mukha ni Belle. Ang mga matang puno ng sakit at ang mga sugat na iniwan ng mga taong dapat sana ay hindi nanakit. Tahimik na nakaupo si Belle isang gabi sa gilid ng kama. Hindi siya umiimik. Hindi rin siya umiiyak. Ngunit sa kanyang mga mata makikita ang bigat ng lahat ng nangyari. Napansin ito ni Rosel. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang anak. Hindi siya agad nagsalita. Umupo lamang siya sa tabi ni Belle at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Anak, mahinang sabi ni Rosel. Napayuko si Belle. Para bang may gustong sabihin ngunit natatakot ilabas. Hindi mo kailangang sarilinin ang lahat, dagdag pa ni Rosel, mas mahinahon ang boses. Sa sandaling iyon hindi na napigilan ni Belle ang kanyang damdamin. Unti-unting pumatak ang kanyang mga luha. Mom, ayoko nang may masaktan dahil sa akin, mahina niyang sabi. Parang piniga ang puso ni Rosel sa mga salitang iyon. Dahil alam niyang kahit nasaktan si Belle, kahit siya ang biktima, iniisip pa rin ito ang kapakanan ng iba. Ngunit sa puso ni Rosel hindi sapat ang katahimikan. May mga taong kailangang harapin. May mga bagay na kailangang linawin. Samantala sa kabilang panig ng kwento hindi rin mapakali si Vaya. Sa unang pagkakataon naramdaman niya ang bigat ng galit ni Rosel. Hindi niya inaasahan na haharapin siya ng isang ina na ganoon katapang. Habang nag-iisa si Vaya paulit-ulit niyang iniisip ang nangyari. Ang mga salitang binitiwan ni Rosel. Ang galit sa mga mata nito. Unti-unting sumiksik sa kanyang isip ang isang bagay na matagal niyang iniiwasan. Ang posibilidad na mali siya. Ngunit hindi iyon ang iniisip ni Tali. Pagbalik niya sa bahay ni Mel, ramdam niya ang malamig na katahimikan ng lugar. Tahimik na nakaupo si Mel sa sala nang dumating si Tali. Hindi agad nagsalita si Mel. Tinitigan lamang niya ang kanyang anak. Isang tingin na puno ng tanong. Mahinang sabi ni Tali. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng iba bumuntong hininga si Mel. Sabihin mo sa akin ang totoo, sabi ni Mel, mabigat ang boses. Napatingin si Tali sa sahig. Sa unang pagkakataon tila nawalan siya ng lakas ng loob. Ginawa mo ba talaga iyon kay Belle? Diretso niyang tanong. Hindi agad nakasagot si Tali. At ang katahimikan na iyon ay sapat na. Napapikit si Mel. Dahil sa loob ng kanyang puso naramdaman niya ang may katotohanan ang galit ni Rosel. Samantala hindi pa tapos ang laban sa puso ni Rosel. Isang gabi habang tahimik ang paligid lumapit sa kanya si Malu.
Rosel, sigurado ka ba sa ginawa mong pagputol ng ugnayan kay Tali? Tanong ni Malu. Napatingin si Rosel sa malayo. Matagal bago siya sumagot. Kapag pamilya mo ang nasasaktan, wala ka ng ibang iisipin kundi protektahan sila, sagot ni Rosel. Ngunit kahit matatag ang kanyang boses, alam ni Malu na hindi madali ang lahat ng ito. Dahil sa likod ng galit ni Rosel, may sakit din. May lungkot. May mga alaala na kailangang kalimutan. Habang lumalalim ang gabi, tila mas lalong umiigting ang tensyon sa pagitan ng lahat. Si Belle, pilit na tinatahi ang mga piraso ng kanyang puso. Si Rosel, handang lumaban hanggang dulo. Si Via, unti-unting hinaharap ang sarili niyang konsensya. Si Tali, ngayon ay nasa harap ng katotohanan na matagal niyang tinakasan. At si Mel, isang inang nagtataka kung saan siya nagkulang. Ngunit sa mundo ng kanilang kwento, isang bagay ang tiyak. Hindi pa ito ang katapusan. Dahil may mga lihim pa na hindi pa nabubunyag. May mga damdamin pa na hindi pa nasasabi. At may mga komprontasyon pa na tiyak na magpapabago sa kanilang lahat. At sa mga susunod na araw, isang mas mabigat na tanong ang haharap sa kanila. Kapag dumating ang sandali ng katotohanan, handa ba silang harapin ang mga bunga ng kanilang mga ginawa? O tuluyan ng masisira ang mga ugnayang minsang pinanghawakan nila? Sapagkat sa kwento ni na Rosel, Belle, Via, Tali, Mel at Malu, ang bawat desisyon ay may kapalit, at ang bawat sugat ay may katotohanang kailangang harapin.